O, eto tayo kay Hanilet naman, no? Mga bossing. Ka ang Si Hanilet tumatawag ng dasal. Magdadasal. Magdadasal daw sila para kay dating Pangulong Duterte. Paano naman kayo magdadasal, Hanilet? No? O, eto ang sabi. Oh, gusto ko tawagan. Putang ina ka, umuwi ka ng... Di ba? Kung yung mensahero, no, na Pope at yung pinagdadasalan minumura ng iyong, sabi nila miskin na yung mga di ba? Kung yung pinagdadasalan at yung mensahero, mga kababayan, minumura ng kabiyak niya na si dating Pangulong Duterte, paano naman makikinig sa inyo yung Panginoon na iligtas si dating Pangulong Duterte diyan mismo? Alam nyo yung ICC, nakatulong nga yan komedyante Nakatulong ho yan, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Bakit to? Kasi, at least, diyan pa lang, pwede niyang sabihin na pagdusahan ko ho yung mga kasalanan ko doon sa ibaba. No? Kung sakali na totoo yung mga yan. O, yan ha. Patasulat tayo dito. Hindi natin siya tinatawag na mamamatay tao si dating Pangulong Duterte hanggat hindi ho napapatunayan at hanggat hindi ho tapos yung paglilitis. No? Although alam naman namin, sa isip na lang namin yun. Ngayon, sabi ni Hanilet, ito po, sabi nila miskin na yung mga lawyers, komedyante pa rin daw, nakikipagbiruan sa komedyante. kanila. At saka ang masasabi ko lang about sa health niya, may ginagawa ang Panginoon. Alam ko, May ginagawa naman daw ang Panginoon. Alam nila. Ewan ko kung ano yung sinasabi ni Hanilet na may ginagawa ang Panginoon. Di ba? O baka yung pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte, yun yung sinasabi ni Hanilet na ginawa ng Panginoon. Minura mo ako Estupido ako at PI ako O sige, ilan yung mga nagreklamo? Bigyan natin ng pantay na karapatan niyang mga yan. Kunin si Duterte, dalin sa ICC. At yun na nga po ang nangyari. Si Duterte nasa loob ng kulungan. Diba? At ang mga DDS pinapakalat, uuwi na si dating Pangulong Duterte. Kailan? Saan? Sino ang may sabi? Si Trump? Si Trump na busy sa tariff war? Si Netanyahu na pati siya target ng ICC? Si Putin na pati siya target ng ICC? Bakit ko po nabanggit yung mga yan na mga pangalan? Kasi si Greco Bellica sumulat nga ho sa mga tao na yan. Akala niya uubra sa ICC yung call a friend. Hindi ho, no? Kahit tawagan mo pa ng tawagan si Trump yan. Kahit kayo mga DDS, kahit magsipirmahan kayo, umabot kayo ng 60 million. Wag lang yung mga parang style confidential funds ng mga resibo ng COA. Wag lang yung ganon. Isang tao, eto si Bardagol, pipirma, pirma mo 1,000. ikaw, wag yung ganon, Pero kahit umabot pa ng 60 million yan, yung pirma ninyo, ginagawa ni Gringo Honasan, sasabihin sa inyo ng ICC, ay hindi kami dyan nakabase. Nakabase ang International Criminal Court doon sa ididepensa ni dating Pangulong Duterte. Nakabase ang ICC doon sa sasabihin ng mga witness. Doon sa sasabihin ng mga nagrereklamo. At doon sa sasabihin ni dating Pangulong Duterte. Di ba, Ginger Cat? Triple M Vlog, shout out. Di ba, mga kababayan? Nandoon lahat yon. Kaso ho, ang tatay nyo, pinapatagal pa yung proseso. Hindi makakatulong sa kanya yun.
Yung pag-arte-arte, my name is Rodrigo Roa Duterte. Hindi makakatulong. Sa dating Pangulo yun. Babagal lang yung kaso nun. Bakit to? 80 anyos na yung tatay ninyo. Ang itatagal nung hearing, 8 taon. Di ba? Bago masabi na si Duterte ay acquitted o guilty, aabot ng 8 taon. Eh ngayon, tingin nyo aabutan pa ng dating Pangulong Duterte? Buenas kung umabot. Pero mas malaki yung tsansa, porsyento, na hindi umabot. Di ho ba, mga kababayan? Mas malaki yung tsansa na hindi ho umabot, mga bossing. Eh, si Duterte, sasagot pa doon sa ICC, my name is Rodrigo Roa Duterte. Pinapabagal niya. Ngayon, pagka ganun ang nakita ng ICC, mukhang hindi na kaya, mukhang ang dating Pangulo ng Pilipinas ay pagod na. O sige, cut na natin tong hearing na to. No? Putulin na natin tong hearing na to. And then after, resume tayo. Kailan po? 6 months ulit. Eh di lalong tumatagal. Di ba? Lalong tumatagal. Ewan ko, yung mga abogado nila, bakit hindi hilingin? Magre-request po sana kami, speedy trial. Bakit? Bakit namin pagbibigyan yan? Kasi po, doon sa sitwasyon ng aming, sa sitwasyon ng aming kliyente, matanda na ho. Kung sakali po na siya ay acquitted, hindi na niya po mai-enjoy kung 88 years old na po siya. No? Since yung amin namang presidente, kung hindi aarte si dating Pangulong Duterte. Kung hindi siya aarte. Since yung amin naman pong kliyente, tumatagal sa hearing, baka po pwede. Imbis na 2 oras ang kada hearing, gawin nating 5 oras. Pagsamasamahin po natin, yung 3 hearing sa isang hearing na lang. O biruin mo pagka pumayag doon, 3 hearing pinagsama-sama sa isang hearing. Kada hearing, 6 na buwan ang pagitan. Isa't kalahating taon na matitipid na doon magkakasama. Di ba? O tapos ngayon, hihiling kayo. Baka pwede bang kada 6 months, imbis na kada 6 months, baka pwede naman every month na lang. Kapag kayo mga pinayagan at ang idadahilan nila is yung sitwasyon ng dating Pangulong Duterte. O sige, approve. Okay. Dito naman sa ICC kumbaga makatao naman tayo O every 1 month. 1 taon tapos. Kung acquitted, uwi. Ang dating Pangulong Duterte, balik ka na po sa Pilipinas, dating Pangulo. Rest bakan mo na po si Mark Ramos. Kaya lang, ang masaklap doon, kapag ka hindi acquitted. Pag hindi acquitted, naku, malamang doon na matapos ang buhay ng dating Pangulo. Yun ang masaklap doon. Di ba? Hindi yung kung ano-ano inaatupag nila. Dahil naman, ito yung sinasabi ni Hanelet, pagdasal-dasal. Pakinggan kaya? Minumura ng dating Pangulo Yung Diyos ng mga Katoliko. Yung mga Katoliko, ay okay lang yan. Si Duterte naman yun di ba? Mga DDS ng mga Katoliko. Di ba? Okay lang yan. Si Duterte naman yan. Pass, no? Exempted na murahin ang aming Diyos. Sa akin, bilang Katoliko, mga kababayan, pasensya na po. Hindi exempted sa akin yun. Maraming salamat and God bless po sa atin.